Hello po mga kababayan, ang inyong lingkod si Kamanong po ay nagbabalik po at samahan niyo po at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambay mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong Senate President ng Senado ay maingay na naman po. Maingay na naman dahil nga po sa issue ng impeachment ng Vice President. Pero pagdating po sa issue ng korupsyon, lalong-lalo po sa massive syndicate na korupsyon ginawa sa ating bansa na mag-aapat na taon na, ay tahimik na tahimik po sa issue ng korupsyon dahil siya rin ay isa rin sa pinangalanan ng mga ex-marine. At ngayon ay sinasabi niya na kailangan daw po maging patas sa impeachment ng Vice President. Paano makikitaan ng patas ng taong bayan katulad po ng Senate President na pinangalanan din po na deliveran ng maleta na hindi bababa sa 5 maleta, mga kababayan. At sila po ang hatol sa Vice President. Puro po may issue at sangkot sa korupsyon, di umano. Painggan po natin ang nagbabalik po't maingay na naman na Senate President na matagal pong nanahimik. Unbelievable. Nanindigan si Senate President Vicente Tito Soto III sa kahalagahan ng pagiging impartial o walang kinikilingan ng mga senador sa gitna ng usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni dapat manaig ang pagkakampi-kampi o pakikipag-alyansa, oras na maiakyat ang articles of impeachment sa Senado at mag-convince sila bilang impeachment court. I'm not comfortable with what you said na may mga kaalyado. That is showing partiality. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. We not only must be impartial, we should look impartial. Kaya kahit na may kakampi siya o may kakampi si ganito o may kalaban si ganito, mali yung pagbibintangan agad natin. Mali yun. Yung mga maduming aligasyon, dapat yun binabato natin sa basurahan. Ayon sa Senate President, kailangang nakabase sa matibay na ebidensya ang anumang desisyon ng senator judges o ng Senate Impeachment Court. Dapat din aniyang mabigyan ng patas na trial ang isang impeachable official. Pag dumating dito, trabaho ng Senado yun, kailangan aksyon na namin. The decision of the impeachment court must be based on proven facts. Di ba? And the impeached official must be given a chance to cross-examine the presentation of the prosecution. So, given that, dapat siya, blank tayo, neutral dapat ang isang senator judge. Dagdag ni Senator Soto, bagaman nasa Kamara ngayon ang bola o ang pagdedesisyon tungkol sa impeachment bid laban kay Vice President Duterte, tungkulin aniya ng Senado na harapin at aksyonan agad ito oras na maiakyat sa kanila. Possible mong umakyat, aakyat ba? So yun ang isa sa mga pinag-usapan namin. Wala sa kamay namin yun . It's in the hands of the House of Representatives . Pero kahit ayaw natin ng impeachment, pag dumating sa amin, we have to act on it. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Senate President Soto na handang aksyonan agad ng Senado ang impeachment case ni VP Duterte. I will act on it with dispatch. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. Depende sa bilis ng palitan ng ng mga ipapadala nating complaints. And yan po mga kababayan, mabilis. Pagsampa raw sa kanila, action na agad. Pero yung corruption po, na trilyon, daan-daang bilyon, natulog na po sa pansitan. Mga kababayan, wala na po. Nakita po ba natin na tinututukan po nila ang pera ng taong bayan? Na yan po ay trabaho rin nila. Natutukan po ang pera ng taong bayan na ito ay hindi po niwawalang hiya ng taong gobyerno. Hindi po ba? Sila ang tagapagbantay ng pera ng taong bayan. Kung ito'y niwawalang hiya, ginagago,
ninanakaw. Pero ano na po nangyari? Napakahirap po kasi imbestigahan ng korupsyon. Lalong-lalo po ang massive ng flood control scandal. Napakahirap po imbestigahan yan. At lalong-lalo po sa Senado. Dahil kung mismo ang Senate President at pati po ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Lacson ay may issue po ng korupsyon, ng flood control, maleta issue ayon sa mga ex-marine. Kaya nga po hirap na hirap nilang kumbidahin yan ang mga ex-marine. Dahil po kompleto po sa ebidensya, meron sila. Hindi po ba? Kaya nakita nyo po yung pagkakaiba. Pagdating po sa issue ng Vice President, na alam naman po nating basura, basurang-basura po ang issue po ng Vice President. Kaya nga po fishing expedition ang ginagawa nila sa Kongreso sa House Hindi po ba? Kung saan-saan na po nila dinadala. Hindi po ba? Kung ano-ano na lang po ang ginagawa nilang paninira. Pati po ang pagiging Vice Mayor, Mayor na malayong-malayo po sa pagiging Vice President. Kaya nga nila i-impeach dahil dito sa sinasabi nila na maanumalya daw po ang paggastos at paggamit ng confidential fund. Na alam natin ang confidential fund ay issue yan at yan po ay pag-uusapan pa hanggang Korte Suprema. At kung si Ramil Madriaga naman ang dadali nila sa Senado bilang ipipresenta na isang witness para ma-impeach ang Vice President, patay kang bata ka. Malabong ma-impeach ang Vice President. Hindi po ba? Nakita niyo po. Paano mo ma-impeach ang Vice President? I-impeach mo saan? Sa confidential fund. Confidential fund. At kay Madriaga. At i-impeach mo sa AMLAC. I-impeach mo sa SALN. Unbelievable. Mga kababayan. Nakita nyo po, i-impeach mo ang isang Vice President bilang Vice President siya. Doon mo lang siya dadalin sa sinasabing Vice Mayor. Mayor. Nung Mayor siya, Vice Mayor siya, pag tutugma-tugmain mo, nung siya'y maging Vice Mayor na, o maging Vice President na, unbelievable. Kaya nga po hirap na hirap po silang maghanap ng ebidensya sa Vice President, lalong-lalo na sa pagiging Vice President niya. Nakita niyo po, yung pagiging Vice President niya, hirap na hirap nilang hanapan. Kaya nga po tumagal yan ng 4 na taon. 3 taon mahigit na nilang pinababagsak yan. Dahil nga hirap na hirap nilang hanapan ng issue sa pagiging Vice President niya. Pagiging Vice President niya. Hindi po ba? Pero yung sinasabi nga po natin, katulad po kay Tito Soto, napakaingay po sa issue ng impeachment. Pero tahimik po lahat, pati ang mga congressman at karamihan ng senador na pinangalanan po sa Cabral Files. Di ba? Sa Cabral at pinangalanan po na delivery ng mga maleta ng mga Marines. Di po ba? Tahimik po silang lahat. Nakatape ang mga bibig sa issue po ng korupsyon na massive. Sindikatong korupsyon na ginawa. Hindi po ba? At tahimik po sila lahat sa issue ng korupsyon ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas. Tahimik sila, wala na silang pakialam na imbestigahan at ayaw na nilang tutukan ang mga pera ng taong bayan. Ano po? Napakarami. Ang ginto. Ano pa? Yung pinasok po nila. Maharlika Investment Fund, nasaan na po yun? Ano na, balita ron? Yung 60 billion mahigit na pinababalik ng Korte Suprema. Ano na po nangyari doon? Yung mga kaperahan sa bangko, tahimik na po silang lahat yan. Lahat sila dyan. Di po ba? Yung GSIS, PDIC, di po ba? SSS at marami pang iba. Tahimik po ang mga politiko dyan. Tahimik. Kailangan po sa Vice President lang po sila mag-ingay. Hindi ba Tito Soto? Tito Soto, buhay na buhay ka na naman.
masiglang-masigla ka na naman. At talagang ang mainstream media ay buhay na naman sa'yo. Hindi kaya? Ni ayaw ka nga tanungin sa issue ng maleta. Kailangan sa issue lang ng Vice President at diyan ka masigla. Hindi po ba? Nanahimik. Kaya nga po sinasabi nga po ng ating mga kababayan, mula nung pumutok ang issue ni Tito Soto, lalong-lalo yung nakita pa siya, nakasama nagdi-deliver pa daw, di umano, nakasakay sila ni Pampilio Lacson sa chopper, di umano, ay bigla pong nanahimik. Pero pagdating ngayon, sikat na naman po sa mainstream media. At urgent po. Urgent na urgent. Pagdating po sa kanila, tuloy-tuloy na po ang trabaho nila sa impeachment. Pero ang trabaho po nila sa pag-iimbestiga ng korupsyon, mabagal. At gusto na pong tabunan, mga kababayan. At lagi po natin sasabihin, ito pong ginagawa nila sa Vice President ay talaga po itong nakaplano. Di umano. Planado na po to. Nasa script na po nila yan. Di umano. Bakit po? Yan po kasi ang makapagsasalba sa kanila sa lahat po ng issue ng korupsyon na natuklasan ng taong bayan na ginawa po nila sa ating kaperahan. Tanging makapagliligtas lang po sa kanila ay ang mapabagsak nila ang mga Duterte. Matatabunan na po lahat ang issue nila. Hindi kaya. Ganun lang po yun. Di po ba, Tito Soto? Maraming salamat po mga katambay sa nagusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, si Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, Mila Yi, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Gay at Chena, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Tiis-tiis lang po mga kabayan. Muli po. Bye-bye.